Maagang paggaling po, Nina Felicita Centeno, Maria Teresa Yutok, Teresita Cristobal, Robert Rivera, Manuel Galvez, Celi de la Puente, Edith Ramos, Thelma Rachel Ann Rubio, Reynalyn Rubio, Reynaldo Reyes, Boy Bert de Leon, as Cristina Lopez. Pasasalamat din po ni na Omar, Sally Rosemar Ramos, Luis Sally Ana Luisa Entac, Dali Babaan, Gloria San Diego, Randy Lopez and family, Anacleta de Leon and family, Tricia Dizon and family, Juanito Trinidad Garcia, Cesar Rossi Aldana and family, Imelda Fidel and family, Marianito and Evelyn Rivera and family. Ang ating po mga tagapagtangkilik, mga nagpaparangal sa ating patrong si San Pedro Apostol, Mr. Leoncio Santos, Mrs. Christy Roque, Mrs. Severina Lazaro, Mrs. Cristina Miranda, Mrs. Rosie Cebu, Mrs. Tess Mag-isa, Mrs. Evelyn Mag-isa, Mrs. Nora Cruz, Mrs. Linda Paulino, Mrs. Cynthia Bustos, Mrs. Erlinda Miranda, Mr. Joseph De Los Santos, Mr. and Mrs. Christopher and Linda Harata, Mr. and Mrs. Alex and Oni Harata, Mr. and Mrs. Ray and Emmy Pangilinan, para po sa kapayapaan. Para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga mahal na kapatid na Yumao, Matias Leticia Juan Paquito, Leticia Restituto, Eliza, Bibiana Senior, Paulina Consuelo Rusico Socorro, Rusico Senior, Socorro Eduardo Senior, Basilia Maria Paz, Vicente, Agnes Lorenzo Catalina, Aurelia Emiliano Gregoria, Crispin Julieta Marcelo Francisco Dominador, Eustaquia Bernardo Petronila Danilo Ireneo, Hinaro Maria Marlene Julian, Maria Francisco Anastasia, Adriano Lucila Jason Luis Bonifacio Pablito, Dominador Nida Lenny Lu Narciso Priscilla Josepina, Fausto Tomas Anida Celso Nicanor Fausta Crescencia, Teodoro Poldo, Eduardo Lucio, Julita Castor, Aris, Maria, Hermenihilda, Victoria Lopez, Jeremio Estrella, Rolando Ricardo Sr., Ricardo Jr., Pamela May, Edgardo, Los Beminda, Hector, Maria Fe, Edwin Lauro, Lorenzo Mirna, Romulo Benjamin, Enriqueta Angel, Emerito Benedicto, Franklin, Albert, Alfredo Ofelia, Ricardo Nieves, Apolinario, Dionisio, Juana, at para po sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Dioceses ng Malolos, Parakya ng Santo Niño de Bustos, Kumpilang Bayan, Sakramento ng Kumpil, Hulyo 11, 2025, Sabado. Ang isang kukumpilan ay dapat 12 taong gulang, original baptismal certificate with confirmation purposes, pangalan ng ninong kung lalaki ang kukumpilan, pangalan ng ninang kung babae po ang kukumpilan. Maaring magpasa hanggang Hulyo, 10, 2025, 2025 sa opisina ng parokya. Seminar, Hulyo 13, 2025, linggo po yun, 1:00 po ng hapon sa parokya ng Santo Niño. Kukumpilan at mag-aanak, ninong at ninang, hindi maaari ang proxy at magulang. Kasabay nito ay ang practice ng kumpil.
Magtungo lamang sa opisina ng parokya para sa pagpapasa. Mahalagang paalala, no seminar, no confirmation. Maraming salamat po. Pasasalamat din po ni Meldo Verhel Paulino. Pasasalamat din po ni Melda Faustino. Para din po sa kaarawan ni Kyla Paras. Pasasalamat din po ni Renzel Scarlett Torres. Hunyo 29, dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Ang Santo Papa na kahalili ni San Pedro ay tinatawagan na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Liturhiya, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo ay gumugunita sa pag-aalay nila ng buhay para sa mabuting balita. Ipinakita nila ang dalawang larangan ng paglilingkod, isang tagapamuno at isang tagapangaral. Turo ng simbahan, sinasabi ko ito una sa lahat sa aking sarili. Bilang kahalili ni Pedro, ngayon nagsisimula ako sa aking misyon bilang obispo ng Roma, gaya ng sinabi ni San Ignacio ng Antioquia, na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Dapat tayong tumabi upang si Kristo'y manatili, ang maging maliit upang si Kristo ang makilala at luwalhatiin, at ibigay ang buong buo ang sarili upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makilala at mahalin siya. Jerry, okay na? Jerry, okay na.
Tumayo po ang lahat.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Apostol San Pedro at San Pablo upang maging marapat tayong gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, pinakilala mo sa amin ang Ama at ang Banal na Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, kaluklukan sa kanan ng Ama at namamagitan para sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, binigyan mo kami ng buhay sa Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw dito ang dakilang kapistan, San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mo masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang pinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito ng pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes
sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik siya sa tagiliran ni Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas ng aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat hindi ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihahayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dinigin ng Diyos, na wala na sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hahanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Kay kalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtan niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin
sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Hallelujah! Hallelujah! Sa mabuting balita, ibinibigay ng Panginoong Hesus ang susi ng kaharian ng langit kay Apostol San Pedro. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa lupay ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang malagat, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi nila si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, Elias kayo. At nagsasabi pang, si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang aking simbahan. At hindi makapananig sa kanya kahit ang kapangyang kamatayan. Ibibigay sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Bati mo ating mga katabi, magandang umaga sa iyo. Happy Fiesta po. Salamat po, Padre. Tayo mga Pilipinas, ang piyesta po ay inaabangan natin. Masaya po, di po ba, pag piyesta. Natatanda nung kami maliliit pa sa Pandi. Tiga Pandi po ako. Pag piyesta, talagang bisperas pa lamang ay naamoy mo na yung handa ng kapitbahay. Di ba? At kami mga maliliit, bago ang damit namin. Siyempre, binibigyan mga magulang, piyesta kasi piyesta. Masaya po yan. At natural, may piyesta, may musiko. Di ba? Nung dumating ako rito, sabi ko, Sister, wala ba kayong musiko? Meron daw, nagmimerienda. Aga naman kakumerienda yun. Anyway, yan po yung mga sabihin natin ingredient na makapista sa Pilipinas na masaya po ang pagtitipong ito.
Di ba may siyam na gabi nobenaryo at araw-araw po may kanya-kanyang mga gawain. May palabas, di po ba? Nadinig ko po rin kanina, meron kayong karera ng kalabaw. Hindi po ba? Bakit kalabaw? Hindi manok. Tuloy na tukso ka ako. Hindi ba pag kalabaw? Si San Isidro ka ako yan eh. Sabi. Ngayon kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dalawang dakilang apostol ng Panginoon. Dalawang haligi ng simbahan, si Pedro at si Pablo. Kagabi po tinanong ko na po ito eh. Ako'y naniwala na kilala natin si Pedro. Ano po? Hindi si Pedro ang kapitbahay na nagpa 5'6". Iba po yun. Silang dalawa ay magkakaiba sa ugali at personalidad. So, bakit nagkakaisa sa kanilang pagmamahal kay Kristo at sa simbahan? Kaya nga, matanungin natin, bakit magkasabay ang kapistahan nila? Dalawang tao pala yan. Hindi po ba meron tayong araw na pinaglaan para sa luklukan ni San Pedro? At meron din po tayong araw sa pagbabago ng loob ni Pablo. Kaya nga, isipin natin, meron talagang mensahe sa atin. May turo sa atin sa araw na ito. At ito po yung maganda po natin linggo. 29 po kasi hindi binabago yan. Meron dalawang punto natin pagninilay na para sa katuruan. Una, pinapalaan tayo ng kapistang ito na nothing is impossible with the grace of God. Walang imposible sa biyaya ng Diyos. Inilarawan malimit sa Ebanghelyo, si San Pedro ay medyo mapusok, mahina makaunawa ng pamamaraan ng Panginoon. Subalit dala ng biyaya ng Diyos nang si mabago, tunay, sabihin natin tunay na Kristiyano siya, at naging leader nating inang simbahan. Si Pablo naman, alam po natin yan, di po ba? Siya taga-usig ng ating Panginoon at ating inang simbahan. Masubali sa simula nung tawagin po natin, madramang pagbabalik loob niya sa papuntang Damascus, kinalimutan ng lahat, niyakap ang Panginoon. Naglingkod sa Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa. Siya'y naging dakilang misyonero sa daigdig na ito. Ikalawang katuruan, mga kapatid, ay pinapalan tayo sa kapistahang ito. Bagamat magkakaiba tayo sa pamaraan, maaari magkaisa sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Sa sulat ni San Pablo minsan, bakit kayo nagtalo? Sinasabi ng isa, kami kay ganon, kami ganon. Ba't iisa lamang Kristo pinaglilingkuran ninyo? Ganyan din po tayo sa ating pananampalataya ng simbahan. Marami ang paglilingkod. Nandiyan ang lay minister, ang mga lekom, ang mga angel, sakristan. So, ba't isa lang pinaglilingkuran natin? Isa lang may nakapako rin eh. Hindi naman kanya-kanya tayo, di ba? Ang lay minister, meron ba kayong sariling Kristo? Ang lego, may sarili bang Kristo? Isa lang po. Kaya nga po dumating ang panahon na Christocentric. Ang Panginoon ay nasa gitna. Upang sa ganon, pagpasok ng banal na dalanginan, palalahanin natin. Isa lamang si Kristo nag-aring buhay para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, maaari tayo magkaiba-iba ng antas ng buhay, magkakaiba ng pananaw, subalit isa lamang ating pinaglilingkuran. Diyan tayo dapat magkatugma. Katulad din ni Pedro at ni Pablo. Magkakaiba sa maraming paraan, subalit isa lamang kanilang pinaglilingkuran. Sila pa rin tinawag na ipahayag ng salita ng Diyos. Si Pedro ang unang leader ng pananampalataya at ito pinaglaban naman ni San Pablo. Ipinahayag ni Pedro ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Si Pablo ay naging unang misyonero ng mga Hintil. Sa ganitong parang mga kapatid, pareho na inakay ang bayan ng Diyos. Inakay niya
ang isang pamilya sa Diyos. Ganyan din po ang hinihimo po tayo. Sa ating pagiging Kristiyano, magkaisa tayo sa pamilya. Sisimulan po natin sa 4 na sulok ng tahanan. Makabuo ng isang tunay na Kristiyanong pamilya. Iwasan po natin yung nakalulungkot din po ba magkagalit yung pamilya. Si tatay at si nanay, mga anak magkakagalit. Napaka sakit na makita. Yan po isang mga pinagsikapan ni Pedro ni Pablo makabuo ng isang tunay na Kristiyanong pamilya. At sa halimbawa binigay sa atin, tayo rin sana. Pagsikapan din natin makabuo ng isang tunay Kristiyanong pamilya. Bagamat sila'y dalawa, magkakaiba sa kanilang pag-uugali, ang kanilang pagiging martyr na tinatawag, pagiging sarili ay pareho. Pareho binubuo ang sariling dugo para sa Panginoon. Sa madaling sa tayo makita natin ang buhay nila ng sandali na tinanggap nila ang Panginoon hanggang sa huli. Ika nga para sa Panginoon lamang. Wala nang iba. Kaya nga nakahanda silang iyari ang sarili para sa Panginoon. Yan po yung alam naman natin. Kaya po, sana po sa ating kapistang ito, hindi ito magtapos ngayong umaga, kundi sa araw-araw ating buhay, gabayan tayo ni Pedro at ni Pablo. Haligin natin pananampalataya. Mahalin natin ang kanyang pananampalataya. Mahalin natin ang kanyang pagsubok. Mahalin natin ang kanyang profesyon. Mahalin ang kanyang turo. Sila na nanguna upang maglingkod sa Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, sama-sama dumalangin sa Panginoon, sa tulong ni Pedro at ni Pablo, maging tunay na kamanggagawa ng Panginoon sa basan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maging makahulugan, makabuluhan ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Pedro San Pablo kung pagkatapos nito, pagsisikapan natin isabuhay ang binigay sa ating halimbawa ng 2 haligi ng simbahan. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at magbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo sa Ama na may pananampalataya tulad ni San Pedro na mangisda at batong pinagtayo ng simbahan, at ni San Pablo at tagapagturo ng mga bansa. Ating isamo, Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumanak mula sa mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo'y magmalasakit sa simbahang ginabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanang nasasalig sa panampalataya ng mga apostol. Pamagitan ni Kristo aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magpupo tayo at magkisa paghahanda ng mga alay.
Tumayo po ang lahat. Manalangin ka mapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mga alay naming inandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng Panginoong Apostol na nagharap sa amin bilang manakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghain ito. Pamagin ni Kristo kasal, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangito ng marapat ng aming pasalamatan. Nilo mo ngay aming ikigalak si San Pedro, San Pablo, kapwa matapat sa panampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro na sambayan ng tinipon ng anak mong pinaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo, tagapaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkakaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo ay isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang puno ng tagumpay na ngayon dinadakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel sa pupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamingin Espiritu kayong banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
Ama, ginagawa namin pag-aral sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhit ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalay mo kapatid na naimlay na maasa muling nabubuhay, ngayon din ang ginugit ng iyong umaga. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiri mo ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, at lahat ng mga banal, na namoy sa digdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoon Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpapuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa Tumayo tagwing po ang lahat. at turong batalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, paralang sa langit. Iwan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalaw kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
O Paiso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapit pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, nato si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tayo po ay magkakaroon ng second collection para po sa lupang pangarap para kay Apo Pedro. Ngayon po ay gaganapin natin ang lusinarium ng pag-aalay sa karangalan ni Apostol San Pedro. Kandila. Katulad ng mga kandilang inialay na nauuna at gumagabay sa mga mananampalataya, si Maria rin ay isang modelo ng ating dapat tularan at maging tanglaw magtupid na daan patungo kay Kristong ating kapatid. Ang mag-aalay po ng kandila ay sina iginagalang Eric Tangkol Perez sa katauhan ni Eric Mangon, iginagalang Kyle Navarro sa katauhan ni Chris Chamsin, Mr. Romulo Udaundo sa katauhan ni Prince Mendoza, Mr. John Paul Pascual, Mr. Reynaldo Ruiz at Mr. Ramil Rivera. Ang mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay sumasagisag sa samyo ng kabanalan ni San Pedro bilang isa sa mga masusugid na apostol ng ating Panginoon. Nawa, sa paghahandog natin ng mga bulaklak na ito sa Kanya, ay matularan natin ang Kanyang halimbawa bilang isang tapat na apostol ni Jesus. Ang mga masamyo ng kabanalan ay ihahandog nina Mrs. Marisa Payungayong, Mrs. Shirley Principio, Mrs. Ana Melissa del Rosario, sa katauhan ni Yuri Ann del Rosario, Mrs. Alma Miranda, sa katauhan ni Alicia Miranda, Miss Angel Miranda, at Miss Luli Santiago. Ang anilo episkopal o episcopal ring. Ang singsing na ito ay sumasagisag sa kaisahan ng isang obispo, kardinal o papa sa simbahan. Ang mga santo papa, ang singsing na ito ay kilala sa tawag na Annulus Pisactoris o singsing ng mangingisda. Sinasagisag nito si San Pedro bilang pinakaunang obispo ng Roma, pati na rin ang patuloy na panawagan ni Jesus na ang ating mga Santo Papa ay maging mga mamalakaya ng tao.
Ang singsing ng mangingisda ay ihahandog ni na Mr. Edric Silverio at Miss Maria Carmela Alexandra de Leon. Ang susi. Ang mga susi ay simbolo ng pagbibigay ni Jesus kay San Pedro ng mga susi ng pintuan ng kaharian ng langit. Ito rin ay sumasagisag sa pagkasanto papa ni San Pedro na pinagkatiwalaan ni Hesukristo sa napamunuan ang kanyang simbahan. Makikita ang susi sa mga eskudo ng simbahan na siya ngayong kinakatawan ng mga sumusunod na papa sa yapak ni Apostol San Pedro. Ang mga susi ay ihahandog ni na Engineer Denishar Pulintan at Mrs. Esperanza Mangon. Ang cross pectoral. Ang cross pectoral ay isa sa mga simbolo na palagi nating nakikita na suot ng obispo, kardinal, maging mga santo papa. Sinasagisag nito na higit sa lahat, dapat isa puso ng mga tagapamuno ng simbahan ang paglilingkod sa kawan ni Kristo. Kung kaya't, kapag ito ay sinusuot ng mga obispo, kardinal o ng Santo Papa, ay kadalasang sinasabi ang mga katagang Monirimi Digneris na isang panalangin upang biyayaan sila ng katatagan ng isip at puso sa kanilang paglilingkod. Nawa, ang mga katagang ito rin ay maging panalangin natin sa tulong ni San Pedro na ating pintakasi. Ang krus ng paglilingkod ay ihahandog ni na Engineer Ed Santiago at Mrs. Flor de Lisa Santiago. Magsitayo po ang lahat. Pero, meron.
Maupo po ang lahat. Sa oras pong ito, ating ipagpapatuloy ang isang mahalagang bahagi ng ating tradisyon, ang pagsasalin ng hermanidad. Ito ay sagisag ng ating patuloy na pananampalataya, pagkakapatiran at paglilingkod sa Diyos at sa ating bisita. Inaanyayahan po sa harapan ang ating mga kasalukuyang hermano at hermana, Mayor Edric Silverio at Carmela de Leon sa kabataan, at Engineer Dennis Polintan at Esperanza Mangon sa katandaan. Atin pong pakinggan ang kanilang mga mensahe ng pasasalamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sa inyo din po, Monsignor. Una po, nais ko po punong patiin ang ating mga bagong halal na pamulaan ng katandaan at kabataan 2025-2026. Sa ating po Pangulo ng katandaan, Ginoong Sos Santos at Ginang Cristi Roque, gayon din po sa pamunuan ng kabataan. Congratulations po sa inyo lahat. Palakpakan naman po natin sila. Nais ko lamang pong mag-iwan ng isang mensahe
Ngayon po, ang ating kasalukuyang mga hermano at hermana may ay formal nang ipapasa ang tungkulin sa bagong herdad para sa 2025 bilang tandaan patuloy ng ating debosyon. Naan po ang mga bagong hermano Mayor at Ginoong Santos at Ginang Sir kay Tandaan. Sa kabataan kong Gerald Delon at Colin Villaman. Magandang araw po sa lahat. Ako si Alex Silverdo, nagsikap ng sa hangin ng bataan. Sa ngalan ng kasalukuyang herdad, ay pupuso at pananampalataya akong isinasali ang mapuni, pinagkakatiwala sa akin sa paglilingkod sa amin. Palakpakan po natin ang bagong hermano at hermana. Hindi po pang po natin ang dating hermano at hermana ng barangay ng Sita. Sa lingkod, ang tindaang panatan ng mga bagong hermano papalili ng ating pananampaya. Ilang araw po, ako si Gerardo de Leon. Mula sa hanay ng kabataan at ngayon pinagkakaman ko ng sika. Sa ngalan ng hermandad, buong pagpakumbaba, ginagawa namin ang puli ko bilang hermano at hermano kabataan sa atin. Ako po si Julie Delona. Ako po ang pagkakaroon ng mga pagkakas. Maraming kaya ang kasunod nito. Sa tulong ng Panginoon at ang buhay na kami ay nagpapatuloy ang pananampalataya, pag-ibon at pagkakakitan. Kami ay makapangin ng tigilan sa pantaya. Kaya namin ang araw na maghiwal kami sa pagkatulog at ang maraan sa simbahan.
Tumayo tayo. Manalangin tayo. Panginoon namin din sa iyo ang pagmamahal. Sa iyo aming mahal. Hermano at hermano. Pagkama sila, lino lakad balo. Matapat ang tungkuling ito bilang tanda ng kanilang pananampalataya at paglilingkod. Pagkalaban mo rin ang